Magandang araw sa iyo, kaibigan, kapatid. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang mga dahilan o rason kung bakit ang isang tunay na Kristiyano ay kinakailangang dumadalo o nakikiisa sa mga ginagawang prayer meetings sa ating mga bahay, sa simbahan o sa church. Inaasahan ko pong inyong panonoorin ang kabuuan ng video na ito upang inyong maunawaan at maintindihang mabuti ang kahalagahan ng pakikibahagi at pagdalo sa mga prayer meetings sa ating church. Simulan na po natin. Ang video na ito ay naglalaman ng komentaryong relihiyoso, pagsusuri at o personal na opinyon at layuning magbigay ito ng edukasyon, impormasyon at o aliw lamang. Hindi intensyon ng nilalaman nito na manira o magpahamak ng sino mang individual o grupo. Bagamat sinisikap naming maging tumpak hanggat maaari, ay masugid naming hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng kanilang sariling pagsusuri, pagsasaliksik, at pag-alam sa katotohanan. Ang may respeto at profesional na mga komento ay malugod naming tinatanggap. Kumusta? Alam nyo, madalas nating marinig na ang prayer meeting o pulong panalangin, yan daw ang puso ng isang simbahan. Pero, naisip nyo ba kung bakit? Bakit nga ba ito sobrang mahalaga? Well, yan mismong aalamin natin ngayon. Ating sisiyasatin ang malalim na kahulugan nito para sa buhay ng isang Kristiyano. Tara, simulan na natin. At heto agad ang tanong na kailangan nating sagutin. Ang prayer meeting ba, isa lang ba yan sa mga activities sa church calendar? Yung tipong okay lang kung di ka makapunta? O baka naman, may mas malalim pa itong kabuluhan sa ating pananampalataya. So heto ang magiging flow ng usapan natin. Uunahin natin kung bakit ba talaga ito mahalaga. Tapos, titignan natin ang utos at halimbawa mula sa Biblia, ang lakas na dulot ng pagkakaisa, ang gabay na bigay ng Diyos, at tatapusin natin sa kung ano ang sinasabi nito tungkol sa puso natin sa pagsamba. Okay, pero bago ang lahat, kailangan nating linawin to. Sobrang importante nito. Ang pagdalo sa prayer meeting ay hindi basehan ng kaligtasan. Hindi ito requirement para maligtas. Sa halip, isa itong bunga, isang resulta ng isang tunay na pananampalataya. Ang punto kasi, pag binago na ng Diyos ang puso mo, nagkakaroon ka ng natural na pagnanais. Gusto mong sumunod sa Kanya. Gusto mong makasama ang mga kapatiran mo. At syempre, gusto mong lumago sa pananalangin. Dito naguugat ang lahat. Ngayon, pasukin natin yung dalawang pinakamatibay na pundasyon. Bakit ba may prayer meeting? Dahil una, may utos. At pangalawa, mayroon tayong malinaw na halimbawang sinusundan. Unang-una sa lahat, napakasimple lang ng dahilan. Ang pananalangin, hindi yan isang mungkahi o suggestion. Ito ay isang utos. Tayo mga Kristiyano, tinawag tayo na mamuhay sa panalangin. Hindi lang yung basta manalangin kapag may kailangan o may problema. Sabi nga sa 1 Thessalonica 5:17, manalangin kayong walang patid. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. At ang prayer meeting, isa yan sa mga pinaka-practical na paraan para sama-sama nating matupad ang utos na yan. Bukod sa utos, hindi naman natin to basta inimbento lang, di ba? Mayroon tayong sinusundang pattern o huwaran. Yung mga pinakaunang Kristiyano, yung mga kasama pa mismo ng mga apostol, ito ang ginagawa nila. Tingnan nyo sa aklat ng gawa, bago pa man dumating yung Pentecostes, anong ginagawa nila? Nagkakaisa sila at nananatiling matibay sa pananalangin. Ibig sabihin, mula pa lang, nasa sentro na talaga ng buhay ng iglesia ang sama-samang paglapit sa Diyos. Okay, so malinaw na may utos at may halimbawa. Pero ito ang tanong, may pinagkaiba ba kung nananalangin ka ng mag-isa kumpara sa sama-sama? May special ba kapag ginagawa natin ito ng may kasama? Nako, ang sagot ng Biblia dyan, isang malaking oo. At magsisimula tayo sa numerong yan. 2! Kahit 2 lang. Dahil may isang napaka-espesyal na pangako ang Panginoon na nakakabit mismo sa bilang na yan. Pakinggan niyo itong maigi. Hindi lang niya sinabing papakinggan ko kayo. Ang sabi niya, naroroon ako sa gitna nila. Grabe! Mayroong special, intensified na presensya si Kristo kapag ang kanyang mga anak ay nagtitipon sa pangalan niya para manalangin. At yung presensya na yun ang nagdudulot ng kakaibang pagkakaisa. Kasi sa prayer meeting, nagiging isa ang tinig natin sa Diyos. Dito rin natin dinadala yung mga bigatin natin sa buhay at tinutulungan natin ang isa't isa.
Alam nyo, yung sama-samang pag-amin na kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng panalangin, yun yung isa sa pinakamalakas na pandikit na nagbubuklod sa isang iglesia. Sige, gets na natin, may utos, may halimbawa, may pagpapala, pero let's be real, kumikilos ba talaga ang Diyos? May resulta ba ang mga panalangin sa prayer meeting? Ito yung tanong na baka nasa isip ng marami. Ang lahat ba ng ito ay may epekto sa totoong mundo? May nangyayari bang konkreto o parang nag-uusap lang tayo sa hangin? Ang sagot, isang napakalakas na oo. Sa aklat ng Gawa, pagkatapos nilang manalangin ng sama-sama, hindi lang puso nilang nayanig, literally yung lugar, yung building nayanig at napuso sila ng banal na espiritu. Yan ay isang direkta at pisikal na sagot sa kanilang panalangin. At dahil diyan, yung mga pinakamabibigat na desisyon sa isang iglesia, sino ang ipapadala sa mission field? Sino ang mga magiging leader? Hindi yan dapat binabase lang sa talino ng tao. Dinadala yan sa prayer meeting kung saan ang buong katawan ni Kristo ay sama-samang naghahanap ng direksyon mula sa Diyos. At sa huli, lahat ng pinag-usapan natin, dito lahat yan bumabalik sa kalagayan ng puso natin. Kasi ang prayer meeting, para yang salamin. Sinasalamin nito ang relasyon natin sa Diyos at sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At may dalawa pa itong napakahalagang papel. Una, para itong isang pananggalang, isang shield sa ating buhay espiritual. Pangalawa, isa itong malinaw na tanda, isang ebidensya ng pag-ibig natin. Mismong si Jesus ang nagbigay ng babala. Manalangin para hindi mahulog sa tukso. Ang prayer meeting, isa yung regular na training ground kung saan pinapalakas natin ang depensa natin. Dito natin pinapaalalahanan ang isa't isa na maging alerto dahil sama-sama tayong nasa isang spiritual battle. So para i-wrap up lahat, bakit nga ba napakahalaga ng prayer meeting? Well, dahil utos ito ng Diyos. Ito ang halimbawa ng unang iglesia. May espesyal na presensya si Kristo. Pinag-iisa nito ang iglesia. Dito natin pinapasa ng problema ng isa't isa. Dito tayo kumukuha ng gabay. Dito natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Pinapalakas tayo laban sa tukso. At higit sa lahat, ito ay isang malinaw na tanda ng pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa mananampalataya. Kaya balik tayo sa pinakaunang tanong natin. Malinaw na no, ang prayer meeting ay hindi lang basta isang programa sa kalendaryo. Ito ay isang buhay, mahalaga at kailangang bahagi ng buhay ng bawat isang tagasunod ni Kristo. Kaya, iwan ko kayo ng isang bagay para pag-isipan. Isang bagay na medyo challenging. Kung sinasabi ng isang tao na Kristiyano siya, pero wala siyang uhaw, wala siyang pagnanais manalangin. Lalo na ang manalangin kasama ang bayan ng Diyos, yan ay isang malaking tandang pananong. Isang bagay na siguro kailangan nating lahat suriin sa sarili nating mga puso. In our journey as Christians, attending prayer meetings is not merely a suggestion but a vital part of our spiritual lives. A true believer is driven by the desire to follow God's commands, to unite with the church, and to grow in prayer. First and foremost, prayer is commanded by God. The Bible instructs us to pray continually, as seen in 1 Thessalonians 5:17, where we are told to pray without ceasing. In Colossians 4:2, we are encouraged to devote ourselves to prayer, and Ephesians 6:18 reminds us to pray at all times in the Spirit. Therefore, participating in a prayer meeting is a practical way to be faithful to this divine directive. Moreover, the early church set a powerful example for us. The first Christians not only listened to teachings but also gathered to pray as a community. Acts 1:14 highlights how they were united in prayer, and Acts 2:42 shows their commitment to prayer along with fellowship and breaking bread. By joining prayer meetings, we mimic their devotion and commitment to spiritual unity. Another compelling reason to engage in collective prayer is the special blessing it brings. There is power and joy when believers come together to approach God. Jesus assures us in Matthew 18:19 that if two or more agree on earth regarding anything they ask, it will be done by our Father. Furthermore, in Matthew 18:20, he promises to be present in the midst of those gathered in his name. Thus, prayer meetings are a sacred opportunity for us to experience the presence of the Lord among his people. Attending prayer gatherings also strengthens the unity within the church. Collective prayer binds us together as brothers and sisters in Christ. Acts 4:24 shows how they raised their voices in one accord to God, and Hebrews 10:24-25 urges us not to neglect meeting together, but to encourage one another.
In these prayer meetings, the church learns to unite in heart, purpose, and faith. Additionally, prayer meetings provide a platform for us to pray for each other's needs. A true Christian is not selfish. He considers the well-being of fellow believers. James 5:16 instructs us to pray for one another, and Galatians 6:2 calls us to bear one another's burdens. This atmosphere allows us to bring forth our struggles, tears, and challenges before God, fostering a sense of community and support. Moreover, through prayer, the church receives God's guidance. Prayer meetings are crucial for discerning the direction of the ministry and the will of the Lord. Acts 13:2-3 illustrates how the Holy Spirit spoke to the early church while they were worshiping and fasting. They prayed before sending out missionaries. Proverbs 3:5-6 emphasizes trusting in the Lord for guidance, a trust that is cultivated in prayer. Collective prayer holds the power to invoke God's action. Numerous instances in the Bible reveal how God responded to the prayers of his people. In Acts 4:31, after the believers prayed, the place where they were gathered was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. Similarly, in Acts 12:5, the church earnestly prayed for Peter during his imprisonment. Prayer meetings are not meaningless. Instead, they often witness God's answers, strength, and intervention. Furthermore, prayer serves as a shield against temptation and spiritual weakness. A genuine Christian must remain vigilant in their spiritual life. Matthew 26:41 encourages us to watch and pray so that we do not fall into temptation. Jude 1:20 advises us to pray in the Holy Spirit. Attending prayer meetings helps keep our faith vibrant and equips us to resist the trials we face. Lastly, participating in prayer meetings signifies our love for God and His church. When we love God, we seek His face. When we love the church, we join in prayer. Psalm 95:6 invites us to worship and bow down, while Philippians 2:1-2 calls us to be of the same mind and unity. A prayer meeting is the fruit of hearts that love God and one another. In summary, a true Christian attends prayer meetings because it is God's command, modeled by the early church, blessed by communal prayer, unifying, supportive of one another's needs, providing divine direction, manifesting God's power, guarding against temptation, and reflecting love for God and the church. Ultimately, prayer meetings are not just church programs, they are essential to the Christian life. As believers, we are not perfect, but we have a desire to pray, to connect, and to grow in our relationship with the Lord. If you are a Christian without the thirst for prayer meetings, it raises a significant question mark regarding your faith. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyagang panonood sa kabuuan ng video na ito. Nawa ay mayroon po kayong natutunan at kahit na papaano ay nakapangusap sa inyo ang Diyos sa kanyang panawagan. Ng inyong pakikiisa at pagdalo sa mga gawain sa inyong church katulad ng prayer meeting, Bible study at worship services. Hanggang sa muli nating pagkikita, kaibigan at kapatid kay Kristo Jesus.